Meron po akong piniling 8 sakit na dapat natin bantayan kasi pwede natin i-consider na parang tridor na sakit, mga walang sintomas, bumibigla na lang. Diba? Yung magugulat ka na lang, uy, may ganung sakit pala. Pero ang problema nga dito, sa umpisa, walang sintomas. So, tignan natin, baka kung meron kayong ganitong senyales, hindi naman natin alam kung sino tatamaan, at least may warning tayo, baka mapacheck natin na maaga, mahabol pa natin. 8 deadly diseases na bumibigla na lang. Number 1, ito yung tinatawag na aortic aneurysm. Ewan ko kung narinig nyo na to, pero minsan merong mga high-profile case. So, ang aorta natin, abdominal aorta, siya yung pinakamalaking ugat mula sa puso, pababa sa tiyan. Ano, may thoracic aorta, may abdominal aorta, yan. Sa may tiyan natin yan. Dapat, ang ugat nito, yan ang pinakamalaking ugat, diretso lang. Pero may tao, lumulobo. Ayan, no? Walang sintomas yan. Ang pinaka-symptom niyan, if ever, pag hinawakan mo yung tiyan mo, malakas yung pulso. Or yung iba, sasakit. Pero pag sumakit ito, ano na yon, delikado na, parang puputok na siya. So parang tawag nga dito, minsan time bomb Parang time bomb siya, ticking time bomb siya. So yan, pinag-iingatan natin. Okay? So ano mga risk factors? Usually, nagkakaedad, may high blood, may diabetes, minsan prone din yan. Baka na-aksidente, okay? Na-car accident, biglang naging marupok to, baka nasuntok sa tiyan, baka nag-infection. So, paano tayo iiwas? Usually, healthy diet pa rin, bawas asin, huwag maha-high blood, at syempre, kung may nararamdaman kayo medyo sumasakit-sakit, o may pumupulso ng malakas, actually, bawal nga idiin kung meron. Makikita po to sa ultrasound. Abdominal aneurysm, deadly yan. Pangalawa, emergency yan. Okay? Kung pumutok kasi, wala na magagawa. Pero pag na-discover na ganyan, nag-uumpisa pa lang, merong mga surgeon, vascular surgeon, pinapalitan nila. Kaya palitan. Major operation. Nilalagyan ng graft. So, walang choice kailangan operahan. Number 2, na deadly disease na talagang bumibigla. Ito, narinig nyo siguro to. Aneurysm din, pero sa utak naman, sa brain. Ito maliit. Maliit na brain aneurysm. Maliit siya pero deadly. Yung kanina pinakita ko malaki sa tiyan. Mga 4 cm yung mga ganyan, malaki. Itong brain aneurysm, lagi ito napapabalita. Maraming artista na bigla na lang sumakit ang ulo. Pagsakit ng ulo, bigla na lang nawala, namatay yung pasyente kasi pumutok nga ito. So, bakit may taong may brain aneurysm? Ang problema nga dito, namamana. Minsan, di mo lang alam, basta namamana lang. Okay? So, sa umpisa, kung meron man tayo, hindi natin malalaman, di ba? Malalaman mo lang later on, siguro pag tumatanda, pag nai-stress, pag naha-high blood, tumataas ang pressure, okay? Oras na magkaroon na kasi ng sintomas itong brain aneurysm, baka late na Yun ang problema nga. Kaya nga mga tridor na sakit Makakaramdam ka lang kung napupunit na, kung nagli-leak na siya, kung may dugo na lumalabas. Doon pa lang sasakit ang ulo, lalabo ang mata, iba nagkukumbulsyon, nagsusuka, pag may dugo na, di ba, bigla Dapat habang konti pa lang, nag-uumpisa pa lang, let's say may headache ka na paulit-ulit na parang ibang hindi ka sure, di ba, na papacheck sa neurologist, brain specialist. So minsan na MRI, CT scan, minsan nahuhuli, nakikita. Okay? So, risk factors nito, namamana Paano natin kung meron kayong lahi,
may kamag-anak kayo na biglang sumakit ang ulo, dumugo dito sa ulo, tapos bata pang edad, hindi siya ordinary stroke eh. Lalo na to sa mga batang edad, usually itong aneurysm. Risk factor, syempre kung meron na nakalobo na ugat sa ulo, bawal high blood, control high blood, alak, sigarilyo, bawal, ayan o, smoking, drug abuse, kahit anong illegal na droga, hindi maganda, brain injury, lahat yun nakakadagdag. Number 3, na deadly disease, kasi nga wala ring sintomas, colon cancer. Usually, ang colon cancer, hindi mo mararamdaman. Ayan o. Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4. Hindi mo, kung maliit pa lang kasi yung cancer, walang symptom eh. Diba? Wala naman siya unless talagang kung ganito kalaki. Pag ganito na kalaki yung bukol, Stage 3, Stage 4, ang dumi mo, hindi na makakalabas maigi. Ang dumi mo, manipis na. O pwede, pag malaki na, may dugo, minsan may dugo. Pero hindi mo alam, colon cancer ba o almoranas. Hindi ka sure eh. Diba? Kailangan mo colonoscopy. Eh, hindi naman lahat nagpapa-colonoscopy. Medyo mahal din yung colonoscopy. Diba? So, ang point is, hindi natin mamamalayan to, pagdasal lang na lang natin mahuli na maaga, pero meron namang prevention tips. Una-una, may lahi ba kayo ng cancer sa family? Meron ba nagka-colon cancer? So kung meron, medyo aware ka, oops, ingat tayo. So pag-initan na natin yung prevention tips, di ba? Bakit ba nagkakabukol? Baka sobra tayo sa taba, kumain. Okay? Kung very fatty ang kinakain mo, pwede rin magkabukol. Mas ayaw natin laging constipated. Yung isang linggo, hindi pa dumudumi. Hindi naman proven yun na magiging risk factor. Pero mas gusto mo araw-araw dumudumi. O pag may dugo sa dumi, di ba? Mas maganda pa-check kung almoranas ba o ito. Kadalasan naman almoranas ang cause ng pagdurugo, pero hindi mo masabi. May testing din sa dumi for dugo. Smoking, isa pa, kulang ka sa gulay. Ang recommended nga para makaiwas sa colon cancer, 2 to 3 cups of vegetable. 3 tasang gulay araw-araw. Kasi pag maraming gulay, mas maganda ang dumi, nalalabas yung dumi sa katawan. Siyempre, iwas na rin sa mga pagkain duda natin. Mga laman loob, hindi natin sure mga laman loob. Masyado maraming processed food, hotdog, at inaaraw-araw itong mga processed meat, pwede ring mag-cause. Number 4, deadly disease, breast cancer. Sa babae naman. Ito talaga, lalo na sa Pilipinas, I'm sure may kamag-anak kayo, may breast cancer, may kakilala kayo. Sobrang dami nagkaka-breast cancer sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Tayo parang one of the highest, i-check nyo. Parang 10%. Ganun kataas. Sa ibang bansa siguro mga 3% lang. So hindi natin alam bakit ang Pilipino ang dami nagkaka-breast cancer. Nasa pagkain ba? Nasa lahi ba? Nasa hangin ba? Palagay ko there's something sa kinakain natin na siyempre mahal ang gulay, mahal ang prutas, puro na lang maalat, di ba? So sa pagkain rin yan, eat healthy food, limit air pollution, smoking, maraming naninigarilyo, kulang sa exercise, overweight. Okay? So, oras na makakapa ng bukol sa breast, lalo na pag may edad, pero minsan walang edad, minsan 30 years old, 40 years old, di mo masabi. So, kailangan na-examine ng breast. Pag nakitang may bukol, pupunta tayo sa surgeon or OB-GYN ninyo para ma-check up. Pag nakita masamang bukol, tatanggalin agad. Basta tanggal agad. Oras na may nakapaka yung parang monggo, kahit kasing liit na monggo, hanggang kilikili. Pag may nakapaka yung kulani, parang monggo, kaya habang naliligo, kinakapa yung sa breast. Oras na may makapa, tanggalin. Yung iba, inihintay maging kasing laki ng parang tennis ball.
na nagkanana na, lumabas na yung nana, nabutas na yung balat. Ang dami namin nakikitang ganon sa mga charity hospitals po. Okay? Ito, no choice. Kailangan tanggalin. Number 5, pag lalaki naman, prostate cancer. Ito, number 5 out of 8 ito ng mga deadly diseases. Ang prostate cancer, actually, medyo mas okay na cancer. Paano mas okay? Ito sa lalaki naman to. Sa prostate. Bakit siya mas maganda konti, di ba? Kasi usually mabagal siya. Usually pag nahuli ang prostate cancer, may chance pa operahan, lalo na pag hindi pa kumakalat sa buto. Okay? Papa-ultrasound lang ng prostate. Ano sintomas? Minsan nga, tulad na sinabi ko, walang sintomas eh. May dugo sa ihi ng ihi, lahat naman pag may edad, ihi ng ihi, mahina ang ihi. Pwede rin kasi malaki lang yung prostate eh. Karamihan ng lalaki, above 50 years old, talagang mahirap umihi, malaki ang prostate. Pero kung malaki ba ang prostate o may prostate cancer, kailangan mo pa mapa-ultrasound para ma-check kung ano. Okay? Back pain, ito back pain, marami may back pain, baka masakit lang talaga likod. Pero yung prostate cancer ba, kumalat sa buto, kaya ng back pain, hindi natin masabi. Yan ang problema. So, papa-check up, ultrasound, pero karamihan naman sa atin, wala namang pera magpa-ultrasound every year. Ano ang risk factors? Ito sabi ng mga urologist. Okay, chinek ko rin. Sabi ng urologist, para hindi lumaki ang prostate, hindi magka-prostate cancer, iwas sa karne. Beef. Ayaw nila beef. Alam ko, masarap ang beef steak. Sa mayayaman, masarap ang steak. Pero bawas daw sa beef. Huwag daw araw-araw karne. Okay? High-fat foods, okay? Mas prone. Okay? So, aging, nagkakaedad, may lahi, pero mainly sa pagkain, siyempre, yung ibang bisyo na rin, sigarilyo, alak, iwas na rin. Pagpipigil ng ihi, actually, walang connection. Yan, prostate cancer prevention. Actually, ito mga prevention para sa lahat, Effective to dito sa 8 sakit. Do not smoke, tigil sigarilyo. Physically active, wag laging nakaupo. Healthy weight, ayan, ang daming gulay. 2.5 cups of gulay at prutas every day para mabawasan mo yung karne. Yun ang ayaw nila. Isda, manok, mas okay pa. Number 6, isama ko na tridor na sakit. Siyempre, itong mga diabetes, parami ngayon. Dati, konti lang may diabetes. Ngayon, parang 10% na ba? Dati, parang 4% lang yan So, dahil sa kinakain natin, dahil sa fast food, dahil sa cellphone, lagi nakaupo, pataba ng pataba, at ang diabetes, syempre, maraming komplikasyon. Okay? Lagi nauuhaw, mataas ang blood sugar, diba? Nilalanggam ang ihi, namamanhid ang paa, ihi ng ihi, pati high blood, laging gutom. Okay? Ano komplikasyon ng diabetes? Marami, syempre, sa mata, sa paa, sa puso, sa stroke, magkakasama na. Number 7, deadly disease. Bago lang to. Nung nag-umpisa lang ang cellphone, di ba? Doon dumami. Nung nag-umpisa po social media, nag-compare, di ba? Mahirap. Lagi mo kinukumpara yung sarili mo sa ibang tao. Ba't siya mayaman? Ba't siya nakaka-abroad? Ba't siya pinagyayabang niya yung kotse niya, yung bahay niya? So, maraming nadidepress. Lalaki, babae, nadidepress. At dahil dito, pag depress, baka naninigarilyo, umiinom ng alak, or may mangyayari. Di ba? Delikado ang depression. Batang-bata, pag meron ka na balita sa social media, wala pang edad, 30 years old, biglang pumanaw, titingnan mo yung bakit ano nangyari, kadalasan depression. Sarili mong isip ang kalaban Yan ang kalaban na yun. Depression symptoms. Yan, laging malungkot, withdrawal from family, walang energy, nag-iisip ng masama, parang may
Parang may bumubulong na masama, pero wala ka naman naririnig. Di ba? Minsan may ganun. Parang minsan meron tayong conscience na masama. Parang, mahina ka, hindi mo kaya to, galit sa'yo lahat. Lalo na pag nababash maigi, di ba? Maraming ganyan eh. So, kailangan matigas yung utak mo. Dapat confident ka sa sarili mo, alam mo ginagawa mo, wala kang pakailaman ano sabihin ng ibang tao. Kasi nga, hindi naman nila alam eh. Basta nasa social media ka, mababash ka. Kahit gaano kakabait. Maniwala po kayo. Kahit wala kayong kasalanan, gaano kakabait, basta nakita nila na mas marami kang followers, pag-iinitan ka talaga. Oo. Ganon talaga yun. Kasali yun sa laro. Kasi nga, nandun lahat eh. Diba? Nag-iinggitan lahat. Number 8, last na deadly disease, Stridor, high blood. Maraming may high blood, hindi nila alam high blood sila. Di ba, sabi nila, masakit lang ulo ko. Pero pag chinek mo blood pressure, 160, 180. Di ba, kailan kayo huling nagpa-check na blood pressure? Pag laging may high blood, delikado, pwede ma-heart attack, pwede ma-stroke anytime, hirap yung puso, ayan, pwede mag-heart failure. Ano gagawin? Pa-check ang BP kung kailangan uminom ng gamot, bawas alat, healthy foods, sigarilyo, alak. Yan, no? Huwag magpapataba para hindi magka-cholesterol. Regular exercise. At nakita ko tong slide cute eh. Ano daw ang the best doctor? Siyempre, kung meron kayo naramdaman, papacheck kayo sa doktor. Pero ang best doctors daw, tubig. O, di ba, lagi ko sinabi sa inyo, 8 to 10 glasses of water or fluid in a day, maganda. Ito, magpapasalamat sa blessings, di ba? Dapat, ang tingin mo dapat sa baso mo, laging puno, lagi kang happy. Umaga pa lang, i-brainwash mo na sarili mo na masaya ako sa araw na to. Pahinga. Pahinga lang dapat, hindi lang physically, pati utak. Healthy eating. Kasi pag mas maganda yung kinakain mo, mas masarap pakiramdam mo. Stretching, good posture, maganda. Pag maayos ang palakad-lakad, kahit papano may konting exercise for the day. Yan, si Doc Lisa, nag-i-stretch. Yan, para gumanda yung circulation. Konting araw, pampasaya, tumingin ng mga gandang bagay. Huwag maiinggit sa ibang tao. Okay? Self-love and good company. Dapat mababait yung mga nakikita mo lang. Sana po nakatulong tong video dito sa 8 deadly diseases. Kung duda kayo, may nararamdaman kayo, lalo na kung may edad na tayo, about 50, pa-check po tayo sa inyong mga doktor. Salamat po.